Lahat lang pamimirwisyo yung ginagawa po. Pangbubos ka, panglalait, paninira, pagkatapos sasabihin ni Harry Roque, kung paimbestiga daw ng Congress, kasi may nag-file ng resolusyon, si Terry Ridon. Si Terry Ridon po, Bicol Saro Party List, hindi man po administration party. Anti-Marcos nga yan eh. Siya yung nag-file ng resolution para imbestigahan yung Dolomite Beach. Kasi, ang sabi ng MMDA, nakakontribute pa, imbis makatulong. Nakakontribute pa sa pagbaha sa Metro Manila. Wala na daw ginawa yung gobyerno, kundi manira. Kasi walang achievement. Ang walang achievement po, si Sara. Diba? Hindi magtrabaho. Pero si Mrs. Marcos po, hindi man opisyal ng gobyerno, First Lady, nagtatrabaho. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, naintindihan na natin mga kababayan kung bakit si First Lady Lisa Marcos hindi kasama ng ating Pangulo sa pagbisita nito sa Amerika kasi na-invite ni President Trump. Siya pa lang mga kababayan, yung ating Pangulo pa lang ang na-invite na ASEAN leader. Kaya nagpuputok naman yung butsi ng mga DDS sa inggit. Kasi sinasabi nila ang barkada ni President Trump, si Digong. Malabo po na makibarkada sa may kasong crimes against humanity. Di ba? Makikibarkada ba naman yan? Noong panahon na presidente siya, siyempre pag presidente, kinakausap. Pag hindi na po, lalo may kasong crimes against humanity, si Trump pa. Di ba? O ngayon, di kasama si Lisa Marcos. Ang rason pala mga kababayan, yung First Lady may ibang lakad din, hindi para iwasan yung mga pulis ng Los Angeles. Yun ang dinapalabas ng mga DDS po. Takutan niya na makulong kasi sabit siya doon sa pagkamatay, overdose sa cocaine ni Paulo Tantoco. Fake nga po yung report ng police. Na pinablish ni Bobby Tiglao. Fake. Tampered po. Altered. Dinoktor mga kababayan. Ano pa? O ngayon, yung First Lady mga kababayan, lumarga pa Saudi Arabia. Yan First Lady Lisa Marcos to visit OFW's launch one-stop shop in Saudi working trip. Yan napakaganda ng First Lady po. Iyakan na naman ito, yung mga DDS. Yan, report po. Mga kababayan ng News 5, touchdown in Riyadh. Ibinahagi ni First Lady Lisa Marcos ang ilang larawan sa pagdating niya sa Riyadh ngayong Biyernes, July 8. Umatake na naman po yung mga DDS. Sana mahulog. Di pinakita ang pag-alis. Mabuti may na-God bless you po. Ay, ito isa pa. Huwag ka na umuwi. Sabi ni Mian Manliques, galing-galing talaga ng administrasyon. Wala na akong masabi. Only in the Philippines. Sabi ni Edward Andres, asan kaya si Inday Sara? Baka magtatanim ng puno ng money tree o kaya nasa kanto nagbabarbecue o kumakain ng quick-quick. Si Sara Duterte po, nandun pa sa The Hague, nagpapasyal-pasyal, habang yung ating Pangulo at si Mrs. Lisa Marcos, busy sa pagsiservisyo. Nakita niyo, si Mrs. Lisa Marcos, hindi man siya government official, First Lady siya. Hindi man siya sumusueldo from the taxes of the Filipino people. Pero nagtatrabaho, tinutulungan yung ating Pangulo. Yung Vice Presidente na dapat magtrabaho, nandoon sa pamamasyal sa The Hague, ang haba ng pamamasyal po. Para sa kanyang sariling interes, sariling pamilya. Yan ito, post ni Harry Roque. When we chanted Bangag Ngiwi in Butod under the bridge and BP Sara was in the bridge. Nandito sila mga kababayan. Walang ginawa, mangantsaw. Yan walang ginagawa. Nandyan sila lagi, mga kababayan. Pati yung lugar, claim na nilang kanila. Duterte Park na ang tawag.
Yan din si Anileto. Walang kontribusyon sa pag-unlad ng bansa. Lahat lang pamimiruisyo yung ginagawa po. Pangbubuska, panglalait, paninira, pagkatapos sasabihin ni Harry Roque, kung paimbestiga daw ng Congress, kasi may nag-file ng resolusyon, si Terry Ridon. Si Terry Ridon po, Bicol Saro Party List, hindi man po administration party. Anti-Marcos nga yan eh. Siya yung nag-file ng resolution para imbestigahan yung Dolomite Beach. Kasi, ang sabi ng MMDA, nakakontribute pa, imbis makatulong. Nakakontribute pa sa pagbaha sa Metro Manila. Wala na daw ginawa yung gobyerno, kundi manira. Kasi walang achievement. Ang walang achievement po, si Sara. Diba? Hindi magtrabaho. Pero si Mrs. Marcos po, hindi man opisyal ng gobyerno, First Lady, nagtatrabaho. Working visit to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, to meet overseas Filipino workers and spearhead initiatives for their welfare. Para sa welfare po ng mga OFWs. Si Sara, para sa welfare ni Digong. Ano ba? Yung barkada niya na si Amy Marcos, pati yung bill na pinasa, ifinail sa Senado, ang pangalan po, PRRD bill, para sa welfare ni Digong. Ang susunod niyan, Kitty Duterte Law. Pulong Law, Basti Law, Sara Law, Hanilet Law. Lahat na yan i-sponsoran niya para sa proteksyon ng buong pamilya. Pati extended family. You see, may reaction nga mga kababayan yung isang abogado, mama, ibigay ko sa inyo. Ito siya, lawyer says, IMI's bill against extradition will make Philippines a haven for international criminals. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung detalye. Dito muna tayo sa kwento kay Lisa Marcos na sub-sub sa trabaho po, pero hindi man siya government official. So sabi dito, the First Lady itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers services to OFWs including legal aid, financial support, and welfare counseling. Nakita na ninyo? Si Mrs. Lisa Marcos, parang si First Lady, former First Lady Imelda Romualdez Marcos, yung papel niya, talagang tumutulong sa kanyang asawa. Yung asawa ba ni Digong na dalawa, noong nakaposisyon pa, tumulong. Di ba? Wala man lang papel mga kababayan sa presidency ni Digong. Kasi dalawa. Kaya ang sinasama ni Digong sa mga biyahe, si Sara, hindi yung asawa. Kasi kahit sila lito kung sino re-recognize na asawa. Proud si Pulong na maraming babae yung tatay niya. Sa pagkakaalam ko, 13. Mas matindi pa kay Jose Rizal, siyam lang. You see? Kaya hindi naayos yung bansa kasi yung pamilya nga hindi naayos. Magulo yung pamilya, magulo yung bansa. Kaya grabe kaguluhan. Mga kababayan, sa previous administration, marami yung na disgrasya. Kaya sila may kasong crimes against humanity. So sabi dito, the First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children in the kingdom. This engagement, sabi po ni Jose Castro, reflect the administration's priority to protect vulnerable groups in the OFW community. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. So aside from visiting OFWs, si First Lady Lisa Marcos will lead the launch of a new one-stop shop in Saudi Arabia. The hub aims to centralize essential services para sa ating mga overseas workers para ma-reduce yung processing time and improve access to assistance programs. Babalik siya sa Manila sa July 21, a day after President Marcos departs for his official visit sa Washington, D.C. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa US trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na ang sabi ng mga DDS, takotan niya kasing makulong. Iyakan na naman kayo niya.
O ngayon, what about yung ating Pangulo? Ano ginagawa ngayon para updated kayo habang sige lang ang pangantyaw ni Sara Duterte na mamasyal, walang ginagawa para sa ating bayan. Ito yung ating Pangulo. Nilaunch niya yung eGov app, Servicio Hub to remove fixers, long lines, para wala ng pila. Pakinggan natin yung speech ng ating Pangulo. Sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Yan ang makukuha natin para dito sa dahil dito sa eGov app at saka sa one-stop shop na ating binukas ngayon. It is a very, as far as I'm concerned, we've been working hard on this for a long while quietly, and I'm very happy that we have come to this point where we have opened the one-stop shop and that we are going to bring to all the LGUs that have already subscribed to the program, and furthermore that we are now rolling out the eGov app for the other services of all the agencies of government. And this is a new day, and like I said, finally, the Philippine government, the Philippine bureaucracy, our LGUs have finally moved into the 21st century. Di ba? Mawawala na po yung pila sa mga opisina di gobyerno, government offices, because of that eGov apps. Mawawala na rin yung mga fixers. Mapapadali yung mga transactions ng bawat isa sa atin na pupunta sa iba-ibang agencies ng ating gobyerno para sa serbisyo. You see, ganon ka-busy yung ating Pangulo. At ngayon, kasi may masamang panahon si Krising, ito yung ating Pangulo. Inaasikaso niya yung paganda para sa pagpapadala ng mga relief. Ayan kasama yung kanyang anak to ensure the efficient handling of relief goods as part of disaster preparedness. President Marcos inspects the preparation of relief using newly automated repacking machines at the Department of Social Welfare and Development sa warehouse nito sa Pasay City. Yan ang ating Pangulo. Sub-sub sa trabaho. Pwede ba? Si Sara nasaan? Ito si Sara kasama si Harry Roque. Ayan yung mag-ina. Pasigaw-sigaw lang mga kababayan, pati mga supporters, lahat na lang pasigaw-sigaw ng pangalan ni Digong. Duterte, Duterte. Lahat pang sarili po. Satisfaction ng kanilang ego. Di ba? Wala man pakinabang po ang ating mga mamamayang Filipino. Yung sinisiraan nila, mga kababayan, na bangag, ito po. Tinatanong ko sa ating kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa kissing, mukha namang ready na tayo. Nakapaglahat ng warehouse ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially up to Northern Luzon. Although, meron nang humingi ng tulong sa Region 7, mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. Yan ang ating Pangulo. Hands-on po. Tutok na tutok sa pangangailangan ng ating mga kababayan. O ngayon, balikan natin yung sinabi ng isang abogado tungkol sa bill ni Amy Marcos. Sabi niya, yung billan niya ni Amy Marcos, yung PRRD bill against extradition will make Philippines a haven for international criminals. Yan po yung sabi ni Attorney Wilfredo Garrido. As he criticized as problematic the bill of Senator Amy Marcos that seeks to penalize the handover of an individual to a foreign jurisdiction without consent or a Philippine court order, a measure she filed in response to the arrest of former President Rodrigo Duterte. Sabi ni Attorney Garrido, pag ang proposal niya ni Amy Marcos naging batas, it will violate the Philippines' international agreements with many countries for mutual assistance in criminal investigation. Kasama niya dito yung mga bansa that are members of the International Criminal Police Organization or Interpol. He also said Marcos' proposal will favor influential and powerful personalities
such as televangelist Apollo Kibuloy, who is wanted in the United States for sex trafficking, fraud, coercion, bulk cash smuggling, and other serious offenses. So pro-criminals po ang panukalang batas ni Amy Marcos para lang pagdingkuran kasi ang interes ng kanyang kaibigan na nanaharap sa crimes against humanity. So magiging proteksyon, hindi lang ni Digong, kundi lahat ng mga kriminal. You see? So, iwan ko kung ito mga kababayan palulusutin sa Senado ng kanyang mga kasama. Sigurado, so yung mga kaalyado niya, iso-support dito si Amy Marcos. Pero about it ni-raise itong concern ni Atty. Garrido, the possible consequences, possible effect nito, napakasama ng epekto nito sa ating criminal justice system. So sabi niya, it will turn our country into a refuge for international criminal. Example, drug traffickers, terrorists, money launderers, scammers, deposed dictators, the dregs and scum of the earth. Lahat ng mga patapon, mga masasamang tao, mga kriminal, dito na po siya magtatago pag naipasa yung ganyang uri ng batas na sinusulong po ni Amy Marcos. You see? Ito niya, for no local judge will issue them a warrant of arrest if their crimes were committed in their home countries. He surmised that Marcos filed the bill because of her supposed rift with the president, her brother, and the First Lady. Dahil sa galit niya, mga kababayan kay First Lady Lisa Marcos, pati yung problema niya sa kanyang kapatid, siguro hindi napagbigyan kung ano yung nire-request por pabor sa mga Duterte. Kaya nagalit siya, sumama sa mga Duterte. Ang suot na damit mga kababayan, lagi na ang green. At nag-joke pa si Sara, pero I think yun ang totoong sitwasyon na hostage niya si Amy Marcos. Hindi niya siya pwedeng umalis sa aking tabi. Hawak na sa liig. Kasi kailangan na niya, nandito siya sa akin, palagi. Kasi yung kapatid niya, ang dahilan kung bakit nasa dahig yung kanyang tatay. At kailangan na niya, maibalik niya sa Pilipinas. Hindi siya pwedeng umalis sa aking tabi hanggat hindi nakabalik sa Pilipinas yung aking tatay. Sabi ni Sara Duterteng pa-joke, pero parang yun nga ang nangyayari. Totoo. Awak na sa liig, mga kababayan, si Amy Marcos ni Sara Duterte. Kaya tama itong post mga kababayan ni Leslie Bocobo, shared by Melchor Vergara, isang Marcos supporter. Sabi niya, it pains me to see a daughter of a strong man being influenced and dictated upon by a daughter of a conman. Sakto po. Very true, mga kababayan. So sabi po ni Atty. Garrido, this is the worst bill ever imagined. Amy should stop taking her hatred of her own brother and Lisa Araneta into a national tragedy by victimizing the whole Filipino people. Marcos dubbed her proposed measure the President Rodrigo R. Duterte Act and said it seeks to prohibit the extraordinary rendition of persons to a foreign jurisdiction. She filed the bill after she criticized the arrest of Duterte by Philippine officials and said it violated the law. Garrido said it came as no surprise to him that Marcos would file such a measure since she has evaded her cases in the U.S., including the one over the torture and death of Archimedes Trajano. So yun mga kababayan, ang sabi ni Atty. Garrido. You see? O ngayon, may isa pang kwento rito. Ito naman galing sa isang dating judge, ex-ICC judge. Yan sabi dito, ex-ICC judge, Pangalangan, Senate post for Rhodes house arrest carries no legal weight. Walang legal weight, sabi po niya. Nothing sabi ni Pangalangan. Raul Pangalangan. I mean, of course, it can always be conveyed to the court. I don't know who will transfer that information to the court. But whether it will carry any weight, I doubt it.
Maski tayo, sinabi na natin, wala man pong silbi yun. Pang-propaganda lang nila. Pero, lumalabas para silang mga ingot. Yung mga nag-sponsor na mga senador, si Bato de la Rosa, si Bungo, si Robin Padilla, pinakita lang nila na mga ingot sila, mga kababayan. Kasi wala man siyang weight. Papansinin ba yon? Kahit yung resolution, mga kababayan, the same resolution filed by Alan Peter Cayetano, tapos nakikiusap sa administrasyon. Kahit yung administrasyon, intindihin ba yon ng ating administrasyon na yung administrasyon walang tigil na sinisiraan ng mga Duterte pagkatapos hihingi ng pabor para influensyan yung ICC? Hindi gagawin yon ng ating administration, influensyan yung ICC. Kaya nga sinurrender si Digong doon. Nag-iisip kayo? So sabi po ng dating ICC judge, the ICC's ruling anya on whether to grant Duterte interim release will be based solely on the variables provided under the Rome Statute. Under the Rome Statute, interim release may be granted if the pre-trial chamber is not satisfied that the conditions for detentions are met. These are to ensure the person's appearance at trial, to ensure that the person does not obstruct proceedings, and to prevent the person from continuing with the commission of the crime. As to whether Duterte's health condition will be a factor in the decision, paliwanag po ni Pangalangan, this may come into play if interim release is allowed because the release can come with conditions. I imagine if the 3 grounds, one of those 3 grounds anyway is satisfied, then the humanitarian elements might be taken into account in the conditions. But I don't think they will go as far as what the senators are looking for. Galing mismo yan, mga kababayan, sa dating judge ng ICC. Walang weight daw ang post ng Senado, mga senador na kalyado ni Digong na hilingin ang house arrest para kay Digong. You see, mga kababayan? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.